Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1346. Paghabol at pagtakas. Isang hindi pangkaraniwang malakas na presyon ng enerhiya ang lumalabas mula sa napakalaking kurtina ng enerhiya kapag nilapitan ito ng isa. Napakalakas ng presyon ng enerhiya. Kung ang isang tao ay hindi nagtataglay ng sapat na lakas, ang isa ay magiging alikabok kapag dumaan sa layer ng liwanag na ito. Huminto si Xiaoyan sa labas ng kurtina ng enerhiya. Dahan-daang pinasok iyon ng kanyang kamay at naramdaman ang pagdiin. Sa wakas, sumigaw siya ng may pagtataka. Oo, karaniwang nagsasalita, sino man na ang lakas ay mas mababa sa 5-star daw zone ay hindi makakapasok. Nakangiting sumagot si Zun-Er. Kahit na ang pinakamahinang enerhiyang katawan sa ikalawang antas ay magkakaroon ng lakas ng 5-star daw zone. Ang mga hindi makaabot ng lakas na ito ay ihahatid ang kanilang sarili sa kamatayan kahit na makapasok sila. Ang pagpasok lamang sa ikalawang antas ay nangangailangan ng lakas ng isang 5-star daw zone. Ang pagpasok sa ikatlong antas ay hindi nangangailangan ng lakas ng 7-star o 8-star. Kumunat ang noo ni Xiaoyan at nagtanong. Ito ay higit pa o mas kaunti ang kaso? Tinapon ni Zun-Er ang kanyang bibig at mahinang tumawa. Maaaring malakas ang energy pressure na ito, ngunit dahil sa lakas ni Senior Brother Xiaoyan, hindi mo ito dapat makitang malaking problema. Pumunta tayo sa pasukan ng ikatlong antas bago mag-usap pa. Umiling si Xiaoyan. Pinag-aralan niya ang magaan na kurtina sa kanyang harapan bago iniabot ang kanyang kamay kay Zun-Er. Ngumiti siya at sinabing, "Tara na." Oo, magiliw na tumango si Zun-Er. Pagkatapos nito, inilagay niya ang kanyang kamay sa kamay ni Xiaoyan at pinahintulutan itong hilahin siya. Dahan-dahan silang pumasok sa napakalaking light curtain. Pagkatapos nilang dalawa ay unti-unting pumasok sa mapusyaw na kurtina, ang gininto ang dilaw at lila kayumangging apoy ay nagsimulang dahan-daang umagos mula sa kanilang mga katawan. Tuluyan nilang pinigilan ang malakas na pressure na nagmumula sa light curtain. Ang energy curtain na ito ay humigit kumulang 1,000 talampakan ang haba. Naglakad ang dalawa ng halos 10 minuto bago nila naramdaman na unti-unting hamina ang pressure ng enerhiya. Malapit na tayong lumabas. Pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at pinagmasdan ang dulo ng energy light sa di kalayuan. Nakahinga rin siya ng maluwag. Biglang bumilis ang mga yabag niya habang hinihila niya si Zun-Er at tinahak ang napakakapal na light curtain na ito. Ho! Matapos lumabas sa light curtain, tuluyang nawala ang energy pressure na bumabalot sa kanyang katawan. Si Xiaoyan ay malapit ng bumantong hininga nang biglang lumitaw sa tabi ng kanyang tainga ang medyo nag-aalalang boses ni Zun-Er. Mag-ingat ka! Isang lamig ang bumalot sa puso ni Xiaoyan pagkatapos na pumasok ang boses sa kanyang tainga. Isang silver glow ang kumislap sa ilalim ng kanyang mga paa habang nanginginig ang kanyang katawan. Lumitaw ang isang after-image sa orihinal na lugar. Bang! Dumating ang isang pares ng hindi pangkaraniwang matalas na puwersa ng enerhiya ng may bilis na parang kidlat pagkatapos lumitaw ang after-image. Isang ligaw at marahas na enerhiya ang pamunit sa after-image sa isang iglap. Muling lumitaw ang figure ni Xiaoyan sa paligid ng 10 metro sa likod ng after-image. Nakakunot ang noo niya habang pasulyap-sulyap sa paligid, only to see around 10 energy bodies suspended in the air. Nakalock sa kanya ang walang laman ngunit malamig na butas ng mga mata nito. Energy body. Bukod pa rito, ito ay isang energy body na nagtataglay ng lakas ng isang 5-star daw zone. Lalong sumimangot si Xiaoyan nang makita ang malalakas na katawan ng enerhiyang ito. 10 5-star daw zone na mga enerhiyang katawan ay nagtipon. Ang ganitong uri ng lineup ay hindi kailanman lumitaw sa unang antas. Ito ay hindi inaasahan na sila ay nauwi sa pag-atake ng ganoong lineup sa sandaling sila ay pumasok sa ikalawang antas. Mayroon pa ring madugong pabango dito. May sadyang nag-akit sa kanila dito. Ang katawan ni Zun-Er ay kumislap at lumitaw sa tabi ni Xiaoyan. Tiningnan niya ang nakapalibot na mga katawan ng enerhiya bago siya nagkunot ng kanyang mga kilay at nagsalita. Dapat itong gawa ni Hanya. Pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Ang tanging taong makakagawa nito ay ang grupo ni Hanya, na malubhang nasugatan nila kanina.
Nararamdaman mo ba ang aura ng dalawa? Nakalok ang mga mata ni Xiaoyan sa 10 enerhiyang katawan sa paligid niya habang nagtatanong siya. Hindi. Ang dalawang taong ito ay kasing tuso ng mga fox. Malamang na tumakas sila matapos maakit ang mga katawan ng enerhiyang ito. Umiling si Zun at sumagot. Harapin muna natin ang mga taong ito. Kung hindi, ang madugong pabango dito ay makaakit ng mas maraming enerhiyang katawan. Oo, mabilis nating tapusin ang laban. Anumang pagkaantala ay maaaring magresulta sa hindi inaasahang pagbabago. Seryoso ang ekspresyon ni Xiaoyan habang tumatango. Ang ikalawang antas ay talagang napuno ng panganib. Ang 10 mga katawan ng enerhiya na may lakas ng 5-star Dao Zone ay magiging sanhi ng kahit isang ordinaryong 6-star Dao Zone na tumakas pagkatapos na makilala sila. Sa kabutihang palad, hindi napakahirap na tapusin ang mga ito nang magkahawak kamay sila ni Zun. Naiintindihan. Magiliw na tumango si Zun. Pagkatapos nito, inikot niya ang kanyang maselang katawan at nawala sa kakaibang paraan. Inapakan ni Xiaoyan ang kanyang paa sa lupa nang mawala ang kanyang katawan. Sumugod siya sa kabilang direksyon na parang kidlat na bilis. Nagpatuloy ang labanan sa maikling panahon. Ang dalawang figure ay bumalik sa isa't isa wala pang 10 minuto. Napatingin sila sa magulong lupa sa paligid nila, nagkatinginan, at ngumiti. Ang bawat isa sa kanila ay nagbukas ng kanilang mga kamay. Lumitaw ang 10 mga core ng enerhiya na kasing laki ng kalapati. Isang hindi pangkaraniwang siksik na enerhiya ang nananatili sa paligid ng mga core ng enerhiya. Ang enerhiya ay lumitaw tulad ng isang fog na nagtataglay ng isang espiritualidad. Ang silangang bahagi ay kung saan nawawala ang madugong pabango. Malamang patungo doon sina Hanya at Hanli. Batay sa alam ko, ang silangang bahagi ay ang lokasyon din ng ikatlong antas. Ano ang dapat nating gawin? Lumipat sa silangan ang magagandang mata ni Zun. Isang lamig ang damaloy sa kanyang mga mata. Sumunod tayo sa kanila. Ang dalawang ito ay hindi dapat payagang manatili. Ngumiti si Xiaoyan. Gayunpaman, ang kanyang ngiti ay napakalamig. Ang dalawang taong ito ay naglunsad ng palihim na pag-atake at naglagay pa ng bitag dito. Hindi maaaring kumilos si Xiaoyan na parang hindi niya nasaksihan ang mga pagkilos na ito. Dahil gusto mong maglaro, lalaruin kita hanggang sa huli. Ang pangalawang antas ay mas maliit kaysa sa unang antas. Kung ang lahat ay magpapatuloy ng maayos, maaabot natin ang pasukan sa ikatlong antas sa loob ng wala pang kalahating buwan. Mahinang sabi ni Zun. Tara na, hahatiin natin ang mga energy core na ito ng pantay-pantay at sisipsip ang mga ito sa daan. Tumango si Xiaoyan. Gumalaw ang kanyang katawan, at nag-transform siya sa isang malabong figure na sumugod. Tumango si Zun at mabilis na sumunod sa kanyang likuran. Dalawang figure, na lumilipad sa bilis ng liwanag, biglang huminto sa malayo sa harap ng grupo ni Xiaoyan, kung saan hindi maabot ng kanilang paningin. Lumingon ang dalawang figurang ito at tumingin sa lugar na nasa likuran nila. Nakapasok na sila sa ikalawang antas. Ang mga katawan ng enerhiya na iyon ay natapos na rin nila. Si Hanli, na naiwan na may isang braso, ay nagsalita sa malalim na boses. Mapatla pa rin ang mukha niya, pero naging stabilize ang aura niya. Mayroong isang malaking bilang ng mga katawan ng enerhiya dito. Magaling silang magpagaling ng mga sugat niya. Pumunta muna tayo sa ikatlong antas at huwag pansinin ang mga ito. Dapat kang gumaling mula sa iyong mga pinsala sa panahong ito. Kung hindi, hindi tayo makakapantay sa kanila. Kung nakalkula natin ng tama ang mga bagay-bagay, ang mga taong iyon ay darating sa ikalawang antas sa lalong madaling panahon. Kung magsama-sama sina Xiaoyan at Zun kasama si Gu Qingyang at ang iba pa, hindi tayo mapapantayan para sa kanila. Wika ni Hanya sa madilim at malamig na boses. Bukod dito, ang pag-abot sa ikatlong antas ng maaga ay makakatulong sa ating plano. Sa oras na iyon, hihintayin natin ang lahat ng mga kasamang iyon na magtipon at pagkatapos ay tapusin silang lahat ng sabay-sabay. Hihihi. Alam ng lahat na ang Heavenly Tomb ay mapanganib. Walang sino man ang magsasabi ng kahit ano kung ang mga taong iyon ay mamatay dito. Isang malupit na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Hanya habang siya ay mahinang nagsasalita.
Oo, tumanggaw si Hanli. Ang sulok ng kanyang bibig ay nakataas sa isang siksik na ekspresyon. Naranasan nila ang isang pagkawala nang sinubukan nilang samantalahin ang sitwasyon. Nawala ang isa niyang kamay. Dahil sa kanyang pagkatao, tiyak na maghihiganti siya sa utang na ito. Tara na, gusto kong makita kung masusundan nila tayo. Malamig na tumawa si Hanya. Ikinumpas niya ang kanyang manggas at isang itim na fog ang lumabas. Pumasok ito sa nakapaligid na energy fog habang ang kanyang katawan ay mabilis na sumugod. Sumunod si Hanli sa likuran. Bang-bang. Ang walang ekspresyong si Xiaoyan ay nagwagayway ng kanyang kamay sa nakapalibot na kalawakan at isang mainit na hangin ang lumabas, na winasak ang mga kaluluwang nakatago sa loob ng energy fog. Anong nakakainis na mga bagay? Napakunot ang noo ni Zhon'er habang pinagmamasdan ang mga espiritual na katawang ito na sumusulpot. Ang panlabas na anyo ng mga espiritual na katawan na ito ay hindi gaanong naiiba sa isang enerhiyang katawan. Gayunpaman, kontrolado sila ni Hanya. Karaniwan, ang mga kaluluwang ito ay nagtatago sa hamog, ngunit ngayon sa sandaling lumapit ang grupo ni Xiaoyan, sila ay susugod at sisire sa sarili. Kahit na ang puwersa ay hindi malakas, ito ay labis na nakakairita, at ang grupo ni Xiaoyan ay nahaharap na sa isang self-destruct attack sa loob ng 100 beses sa loob ng isang linggong ito. Ang mga sugat ni Hanli ay halos gumaling na. Tinapos ni Xiaoyan ang huling espiritual na katawan bago inikat ang kanyang leeg. Wika niya sa mahinang boses. Sa kabila ng kahabag-habag na estado ng grupo ni Hanya mula sa paghabol, posible pa ring makakita ng mga nakakalat na imprint ng enerhiya na nagpapakita na ang mga pinsala ni Hanli ay mabilis na gumaling. Ano ang mga natamo natin sa panahong ito? 38 Grade 5 Energy Course, 25 Grade 6 Energy Course, 6 Grade 7 Energy Course, isang Grade 8 Energy Core. Natahimik si Zhon'er saglit bago sumagot. Kahit na hinahabol nila si Hanya sa panahong ito, hindi nila nakalimutan ang kanilang layunin na sanayin ang kanilang mga sarili. Anumang mga katawan ng enerhiya na nakilala nila sa daan ay naging isang energy core na lumitaw sa kanilang mga kamay. Ilang araw bago nito, maswerte silang nakatagpo ng isang enerhiyang katawan na umabot sa lakas ng isang 8-star Dao Zun. Sina Xiaoyan at Zhon'er ay nagaksaya ng maraming oras upang tapusin ito. Ang isang katawan ng enerhiya na tulad ng lakas ay nagtataglay na ng sarili nitong katalinuhan. Ang antas ng kahirapan ay natural na malayo sa kung ano ang maaaring ihambing ng isang ordinaryong katawan ng enerhiya. Sa kasamaang palad, wala tayong nakilalang anumang 9-star Dao Zun na mga energy body. Sa iyong kasalukuyang lakas, isang energy core lamang ng ganoong grado ang kapakipakinabang sa iyo. Nagsisisi si Xiaoyan. Karamihan sa mga energy core na ito ay naabsorb niya. Si Zhon'er ay gumamit lamang ng napakaliit na bahagi. Bagamat alam niyang walang gaanong naitutulong ang mga energy core na ito para kay Zhon'er, naunawaan din niya na sinadya nitong maghanap ng mga dahilan para ibigay ito sa kanya. Ngumiti si Zhon'er at mahinang nagkomento. 5 araw pa bago natin maabot ang 3 antas. Ang puntod ng ninuno ng angkan ng Xiao, si Xiao Zuan, ay dapat nandoon. Dahan-daang tumanggaw si Xiaoyan nang marinig niya ang kanyang mga salita. Umusad ang pag-asa sa kanyang puso. Naramdaman niya ang premonition na ang libingan ni Xiao Zuan ay naglalaman ng ilang bagay na iniwan ng kanyang ninuno para sa kanyang mga inapo. Battle Through the Heavens. Kabanata 1347. 9-star Energy Body. Isang masaganang fog ng enerhiya ang patuloy na tumagos mula sa lupa nitong tiwangwang na tahimik na malaking lupain, na sumasakop sa walang katapusang lupaing ito. 2 figure ang dahan-daang lumitaw sa isang tiyak na lugar sa loob ng malawak na lupain. Nilaibat ng kanilang mga mata ang medyo magulong lupa sa kanilang paligid. Bahagyang nagsalubong ang kanilang mga kilay matapos saglit na maramdaman ang lugar. Isang bakas ng isang 8-star energy body. Mukhang pinatay ito ni Hanya at Hanli. Mukhang ganap na naka-recover si Hanli. Kung hindi nila ito matatapos sa ganoong bilis. Dumukot ng lupa si Xiaoyan, pinunasan ito, at nagsalita sa mahinang boses. Ang mahigit 10 na araw na ito ay sapat na upang payagan ang taong iyon na gumaling mula sa kanyang mga sugat. Gayunpaman,
hindi posible na pagalingin ang kanyang naputol na braso. Ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay lubhang mababawasan bilang isang resulta. Ang magandang mga mata ni Zon-er ay naglalaman ng bakas ng pag-iingat habang sila ay lumilibot sa kanya. Mahina niyang sinabi, "Kung bibilangin natin ang mga araw, dapat ay papalapit na tayo sa pasukan sa ikatlong antas." Oo, ang 2 taong iyon ay tumakas ng higit sa 10 araw na parang mga asong nawalan ng pag-asa. Gusto ko talagang makita kung saan tatakbo sila. Tumayo si Xiaoyan at malamig na tumawa. Tumango si Zon-er. Ang mga high-energy body sa lugar na ito ay mas siksik. Ang 8-star energy body na iyon na mahirap hanapin paminsan-minsan ay lumilitaw ngayon, at nararamdaman ko ang hindi malinaw na presyon ng enerhiya sa hilagang silangan. Lumipat ang mga mata ni Xiaoyan sa hilagang silangan habang nakakunot ang noo niya at nagkomento. Oo, ang isang energy body na nagiging sanhi kahit na tayo ay makaramdam ng kaunting pressure ay malamang na isang 9-star. Hahaha. Senior Brother Xiaoyan, mukhang malaking isda ito. Aatake ba tayo? Matamis na ngumiti si Zon-er sa kanyang mungkahi dahil may naramdaman din siyang katulad. Gayunpaman, ang pakiramdam na ito ay mas mahina kumpara kay Xiaoyan. Ang ganitong uri ng 9-star energy body ay nagtataglay ng grade 9 energy crystal sa loob ng katawan nito, na nakakaakit sa kanilang dalawa. Pagkatapos ng lahat, hindi sila nakakuha ng kahit isang grade 9 energy core sa loob ng kalahating taon na ito sa loob ng Heavenly Tomb. Paano tayo hindi makakaatake? Ang grade 9 energy core ay hindi isang bagay na mahahanap ng isa sa ikalawang antas na ito dahil lang sa gusto natin. Ngumiti si Xiaoyan. Tumingin siya sa isang lugar na malayo sa kanyang harapan at sinabing, "Sa pagkakataong ito, hayaan na muna lang nating makatakas ang 2 iyon. Darating ang panahon na muli natin silang makikita." Tara na. Tumalikod si Xiaoyan at mabilis na sumugod sa direksyon kung saan nanggagaling ang energy pressure. Mabilis na sumunod si Zon-er sa likuran niya. Ang lugar kung saan umiral ang energy pressure ay medyo malayo sa duo. Halos 20 minuto silang lumipad ng buong bilis bago sila unti-unting bumagal. Posibleng makakita ng mga 7 bituin at kahit na 8 bituin na mga katawan ng enerhiya sa lugar na ito. Gayunpaman, ang mga katawan ng enerhiya na ito ay nakakalat sa paligid, na tila may binabantayan sila. Ang katawan ng 9-star na enerhiya ay mayroon ng katalinuhan. May kapangyarihan sila sa mga katawan ng enerhiya at madaling kontrolin ang iba. Ang lugar na ito ay maaaring ituring na teritoryo nito. 2 figure ang nagtago sa likod ng isang malaking bato. Tiningnan nila ang mga katawan ng enerhiya na umaanod sa energy fog sa di-kalayuan habang ang mahinang pagpapaliwanag ni Zon-er. Tumango si Xiaoyan at nagtanong, "Mayroon bang mga aura ng ibang tao sa paligid?" "Wala, tayong 2 lang." Nakangiting sagot ni Zon-er. Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan nang marinig niya ito. Ngumiti siya at sinabing, "Dahil ito ang kaso, dapat tayong tahimik na pumasok. Limitado ang saklaw ng pangunawa ng mga katawan ng enerhiya na ito. Sa lakas nating 2, hindi dapat mahirap na pumasok nang hindi sila iniistorbo." "Oo," tumango si Zon-er. Napangiti si Xiaoyan nang makita siyang tumango. Nanginig ang kanyang katawan at lumitaw ang isang after image. Mabilis na nawala ang kanyang katawan. Ang espasyo sa tabi ni Zon-er ay naging bahagyang baluktot nang makita niyang gumalaw si Xiaoyan. Sa gitna ng pagbaluktot na ito, unti-unting naging ilusyon ang kanyang magandang figure. 2 bagzo ng hangin ang tahimik na pumasok sa energy fog. Ang bahagyang pagbabago bago na hinalo sa daan ay maaaring naramdaman ng mga katawan ng enerhiya na gumagalaw ng pabalik-balik. Gayunpaman, ang kanilang mababang katalinuhan ay nagpapahintulot lamang sa kanila na manatili sa kanilang orihinal na lugar, ngunit sila ay tumingin sa paligid bago bumalik sa kanilang lagalag na estado. Mabilis na pumasok ang simoy ng hangin, at pagkatapos ng humigit kumulang 10 minuto, sa wakas ay nakarating ito sa gitna ng lugar na ito at naging 2 anyo. "Nakarating na tayo." Tumingin si Xiaoyan sa harap niya pagkatapos niyang magpakita. Nakita niya ang isang lugar na maraming bato sa ibabaw nito. Isang black metal armored figure ang nakaupo sa pinakamalaking bato sa harap nila. Isang mabigat at kalmadong aura ang kumalat mula sa katawan nito.
Sa loob ng itim na baluti ay isang pares ng walang laman na butas sa mata. Gayunpaman, kung ang isa ay maingat na magmasid sa eksena, matutuklasan ng isa na ang enerhiyang katawan na ito ay naglalaman ng karagdagang espiritualidad kung ihahambing sa iba na nakilala ni na Xiaoyan at Zhon'er kanina. 9-star energy body. Sumili ang kaseryosohan sa mga mata ni Xiaoyan habang pinagmamasdan niya ang figurang ito na may sinaunang kalmadong aura na kumakalat mula sa katawan nito. Kahit na ang katawan ng enerhiya na ito ay mas mahina kaysa sa aktwal na sarili nito, ito ay pambihira pa rin. Bukod dito, ang ganitong uri ng 9-star energy body ay nagtataglay pa rin ng ilang katalinuhan at ang Dao skills mula noong ito ay nabubuhay pa. Sino kayong mga magnanakaw? Magpakita kayo. Pinagmamasdan ng dalawa ni Xiaoyan ang enerhiyang katawan na ito, isang bagay na hindi pa nila nakita noon, nang biglang sumilaw ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa itim nitong baluti. Kinuyam ng katawan ng enerhiya ang kamay nito at lumitaw ang isang malaking palakol na kalahati ng taas ng isang tao. Ang napakalaking palakol na ito ay galit na tinadtad. Isang hindi mapapantayang malaking hangin ang palm unit sa hangin ito ay sumugod patungo kina Xiaoyan at Zhon'er na parang kidlat na bilis. Anong matalas na pandama? Nagulat ang mga mata ni na Xiaoyan at Zhon'er nang makita nilang natuklasan ng taong ito ang kanilang dalawa. Ang kanilang mga katawan ay mabilis na lumayo, iniwasan ang napakalaking hangin na iyon. Bang! Marahas na hinampas ng hangin ang malaking batong pinagtataguan nilang dalawa kanina matapos makaiwas. Ang bato ay agad na sumabog sa alikabok. Ang malakas na hangin ay nag-iwan sa likod ng 100 talampakan ang haba. Atake! Ang figure ni Xiaoyan ay kumislap at lumitaw sa hangin. Isang mahinang sigaw ang tumunog at isang pilak na kinang ang nagsimulang kumurap sa ilalim ng kanyang mga paa. Maraming after images ang lumitaw sa kalangitan. Lumitaw din ang kanyang katawan sa harap ng black armored figure sa isang kisap mata. Sabay-sabay na nagbago ang kanyang mga hand seal. Open mountain seal. Sea flipping seal. Ang magkabilang kamay ni Xiaoyan ay bumuo ng ibang selyo. Ang bawat kamay ay naglalaman ng isang pamamaraan ng selyo habang ang mabangis na pag-atake ay bumuhos sa itim na nakabaluti na figure. Klang-klang. Ang mga handprint ng enerhiya ay tumama sa itim na nakabaluti na figure at ang malakas na puwersa ay yumanig sa itim na nakabaluti na figure hanggang sa ito ay umatras ng 2 hakbang. Mga masasamang tao, maglakas loob kayong saktan ang kagalang-galang na ito. Ang itim na armored figure na iyon ay galit na umungal pagkatapos na pilitin pabalik ni Xiaoyan sa unang palitan. Ang palakol na humahati sa bundok sa kanyang kamay ay biglang nagsimulang umikot na parang windmill. Isang nakakatakot na hangin ang hamampas patungo sa ulo ni Xiaoyan. Klang-klang-klang. Isang gintong sibat na apoy ang biglang inilunsad mula sa likod ni Xiaoyan nang mahakdown ang napakalaking palakol. Hinarang ng sibat ang parang mabigat na bundok na palakol. Bang! Natawa si Xiaoyan nang harangin ni Zhon'er ang black armored figure. Kinuyam niya ang kanyang kamay at isang mabigat na ruler ang lumitaw dito. Nang walang awa, marahas niyang hinampas ito sa dibdib ng itim na nakabaluti na figure. Ang malakas na puwersa ay nagpadala ng itim na nakabaluti na figure na lumilipad na parang kanyan. Bagamat ang taong ito ay may lakas ng 100 na bituin na enerhiyang katawan, malinaw na hindi ito katugma kina Xiaoyan at Zhon'er. Bukod dito, mayroon lamang itong kaunting katalinuhan, at malayo ito sa kakayahang makipagsabayan kay Xiaoyan, na mayaman sa karanasan sa labanan. Roar! Ang katawan ng itim na nakabaluti na enerhiya ay galit na umungal. Isang maringal na enerhiya ang lumabas mula sa katawan nito at binasag ang malalaking bato sa loob ng 100 talampakang radius. Kaagad, ginamit nito ang nakakaalugbundok na mga yapak upang singilin sina Xiaoyan at Zhon'er. Tapusin natin ang labanang ito ng mabilis. Marahang sumigaw si Xiaoyan habang pinagmamasdan ang pag-akyat ng black armored figure. Ang kanyang katawan ay umabant ng parang kidlat na bilis at nabangga ng ulo ang malaking kasama. Axe-splitting world. Isang malawak at makapangyarihang enerhiya ang patuloy na lumabas mula sa nakabaluti na katawan. Ang napakalaking palakol na humahati sa bundok ay biglang bumukol sa sandaling ito. Ang napakalaking palakol ay itinaas ng mataas sa hangin,
at ang nakapalibot na espasyo ay gumuho sa sandaling ito. Senior Brother Xiaoyan, mag-ingat ka. Nagbago ang ekspresyon ni Zhon'er nang makita niya ang napakalakas na pag-atake. Nagmamadali niyang binalaan siya. Mamatay. Ang itim na nakabaluti na figure ay galit na umungal. Ang mabigat na palakol ay sinamahan ng isang nakakatakot na hangin habang ito ay marahas na tumama patungo kay Xiaoyan. Klang! Ang mabigat na pinuno sa kamay ni Xiaoyan ay nagmamadaling sinalubong ang nakakatakot na pag-atake ng Black Armored figure. Gayunpaman, ang mabigat na ruler ay pinalipad sa sandaling ito ay nadikit at ang katawan ni Xiaoyan ay tila nataman ng isang malakas na suntok. Nagsimulang mamatla ang kanyang mukha habang ang kanyang katawan ay lumipad pabalik na parang saranggola na naputol ang tali. Habang tinitiis ni Xiaoyan ang mabangis na pag-atake ng Black Armored figure, lumitaw si Zhon'er sa likod nito. May hawak siyang golden flame spear na walang awa niyang ipinasok sa likod ng figure. Isang gintong apoy ang agad na kumalat at nilamon ang itim na nakabaluti na figure. Si Xiaoyan, na pinalipad, ay nagpakita ng ngiti sa kanyang mukha nang makita niya ang kanyang pag-atake. Gayunpaman, ang ngiti sa kanyang mukha ay lumitaw nang biglang sumabog ang lupa sa ilalim niya. Ang lupa ay bumaril at dalawang maitim na malamultong figure ang lumabas. Lumitaw sila sa tabi ni Xiaoyan sa isang iglap. Isang madilim na malamig na hangin ang walang awa na hamampes sa dibdib ni Xiaoyan. Hihihi. Xiaoyan, kapag naghahabol ka ng ibang tao, dapat mong tandaan na huwag magambala sa ibang mga bagay. Napakadaling baliktarin ang mga tungkulin ng mga ngaso at ng hinuhuli. Ang mabangis na hampas ay bumagsak sa dibdib ni Xiaoyan. Itinaas ng umatake ang kanyang ulo at ipinakita ang isang maputlang mukha. Ang mga umatake ay sina Hanya at Hanli, ang dalawang Xiaoyan at Zhon'er ay naghahabulan. Sa sandaling ito, si Hanya ay nagsuot ng malamig na mabangis na ekspresyon. Maliwanag, matagal na nilang hinintay ang ganitong pagkakataon. Mabilis na namutla ang mukha ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang mabangis na pag-atake ng dalawa. Gayunpaman, medyo natigilan si Hanya nang makakita ng kakaibang ngiti sa mukha ni Xiaoyan. Nagdulot ito ng kaunting pagkabalisa sa kanya. Akala ko magtatago kayong dalawa magpakailanman. Bang! Unti-unting lumitaw ang siksik na boses ni Xiaoyan. Ang kanyang figure ay sumabog sa kawalan ng isang putok sa harap ng mga natulala na mata ng duo ni Hanya. Naloko tayo. Naramdaman ni Hanya at Hanli na lumubog ang kanilang mga puso nang makita nilang sumasabog ang katawan ni Xiaoyan. Battle Through the Heavens. Kabanata 1348. Purple Sky Demon Puppet. Umalis ka dali. Nagbago ang ekspresyon ni Hanya sa sandaling ang katawan ni Xiaoyan ay naging wala. Isang sigaw ang tumunog, at ang kanyang katawan ay agad na umikot ng walang pag-aalinlangan at sinubukang sumugod sa malayo. Ang madilim na mukha na si Hanli ay mabilis na sumunod sa likuran. Hindi lang nabigo ang pananambang na pinaghirapan nilang dalawa, ngunit napunta sila sa bitag na itinakda ng duo ni Xiaoyan. Dahil dumating ka, bakit ka nagmamadaling umalis? Gayunpaman, napalingon pa lamang silang dalawa nang dahan-dahang lumitaw ang isang figure sa kanilang likuran. Sa pagtingin sa nakangiting mukha na iyon, sino pa kaya ito maliban kay Xiaoyan? Mawala. Bumaba ang ekspresyon ni Hanya nang makita niyang hinaharangan siya ni Xiaoyan. Pinagpag niya ang kanyang manggas, at isang makapal na itim na kadena ang bumaril na parang makamandag na ahas. Nagpalabas ito ng tunog ng sipol ng hangin habang direktang bumaril patungo sa ulo ni Xiaoyan. Napangiti si Xiaoyan nang makita niyang umatake si Hanya. Natapakan ng paa niya ang bakanteng hangin at biglang sumabog ang lupa. Isang 10 talampakang laking lava pillar ang bumaril patungo sa langit bago marahas na bumangga sa dark black chain. Habang sina Hanya at Hanli ay hinaharang ni Xiaoyan, mabilis na nakuha ni Zhon'er ang siyam na star energy core na iyon. Ang kanyang katawan ay kumikislap at lumitaw sa likod ng duo ni Hanya. Paliwanag niya ng malamig na ngiti. Naramdaman namin na kakaiba ito. Medyo bihira ang 9-star energy body. Pareho kayong hindi papayag na mawala ang 9-star energy body, pero bakit pareho kayong walang ginawa dahil nagplano kayo ng ambush? Naging malungkot ang mga ekspresyon ni Hanya at Hanli.
Puno ng matinding sipon ang kanilang mga mata. Naging pagod ka rin pagkatapos tumakas ng halos kalahating buwan, tama ba? Bahagyang tumawa si Xiaoyan. Talagang medyo naiirite kami. Ang palihim na pag-atake ay isang pagtatangka lamang na iligtas ang aming lakas. Dahil hindi ito gumana, papatayin ka na lang namin. Madilim at siksik ang mukha ni Hanya. Nilinggan niya ang kanyang ulo at sinabing, pipigilan ko siya. May iwan sa iyo si Xiaoyan. Relax, natalo ako dati dahil nahuli ako ng off guard. Sa pagkakataong ito, tatanggalin ko ang magkabilang braso niya. Nagsalita si Hanya na may mabangis ng ngiti. Ang kanyang lakas ay hindi mas mahina kaysa kay Guyaw. Idinagdag ang mga kakaibang diskarte ng Han Clan, hindi dapat maging napakahirap para sa kanya na patayin si Xiaoyan hanggat hindi binibigyan ng pagkakataon si Xiaoyan na palabasin ang napakalakas na Tian class na Dao skill o ang Fire Lotus Dao skill na iyon. Oo, tumanggaw si Hanya. Malamig ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Xiaoyan. Pagkatapos nito ay bigla niyang ibinaling ang katawan. Isang maringal na itim na Dao Chi ang lumabas. Ang kanyang katawan ay naging isang kidlat na sumugod patungo kay Zun-Er. Senior Brother Xiaoyan, mag-ingat ka. Bigyan mo ako ng kaunting oras. Nanlamig ang magandang mga mata ni Zun-Er nang makita niya si Hanya na nag-charge. Isang mahinang sigaw ang kanyang pinakawalan nang biglang tumaas ang gintong apoy sa kanyang kamay. Nabangga niya si Hanya nang hindi nagbibigay daan. Dahan-daang bumuga ng hangin si Xiaoyan habang pinapanood ang dalawa na nagsimulang mag-away. Kalmado ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang mukhang mabangis na si Han Li. Si Han Li ay isang 8-star Dao Zun class. Gayunpaman, nawalan siya ng braso, at humina ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Sa kabilang banda, ang lakas ni Xiaoyan ay tumaas ng isang bituin nang makipagpalitan siya ng suntok kay Guyaw noon. Kaya naman, malamang na hindi madali para kay Han Li na tapusin siya. Xiaoyan, maaaring natalo mo si Guyaw, ngunit maaaring hindi mo ako matalo. Talagang maghihiganti ako sa nawala kong braso ngayon. Isang malamig na itim na fog ang biglang bumangon mula sa katawan ni Han Li matapos tumunog ang kanyang boses. Maraming maitim na kadena ang bumaril. Madali silang tumagos sa hangin habang sila ay bumaril patungo kay Xiaoyan mula sa lahat ng direksyon. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan nang ang lahat ng maitim na chain na ito ay nagmula sa bawat direksyon. Pinitik niya ang kanyang 10 daliri at maraming lilang kayumangging apoy, na may halong siksik na puting kulay, na sumugod palabas. Lumipad sila sa kalangitan na parang ulan ng apoy at marahas na nabangga ang maitim na tanikala sa hangin. Nagpakita sila na parang mga makikinang na paputok na sumabog. Kung ito ay isang pag-atake lamang ng ganoong antas, natatakot ako na kailangan mong bawiin ang iyong mga salita. Ngumiti si Xiaoyan at binasted siya habang pinapanood ang pagsabog ng mga paputok. Madilim at solemn na ang mukha ni Han Li. Gayunpaman, hindi niya pinansin si Xiaoyan. Ang magkabilang kamay niya ay bumuo ng kakaibang seal na parang kidlat na bilis. Matapos mabuo ang mga seal na ito, makikita ang isang itim na pag-inog na biglang lumitaw sa kanyang noo. Umikot ang swirl bilang isang hindi pangkaraniwang simbolo na tahimik na lumitaw sa pagitan ng mga kilay ni Han Li. Pagpapala mo na gamitin ko ang clan tato para tapusin ka. Biglang tumaas ang aura ni Han Li sa hitsura nitong hindi pangkaraniwang clan tato. Ang makapal na itim na hamog ay busog sa kanyang katawan. Ang ulap ay tila naging solid. Ang kanyang walang laman na kanang manggas ay nanginginig at isang maitim na braso ang lumawak mula sa kanyang manggas. Kung titingnang mabuti, matutuklasan na ang braso ay natatakpan ng maraming mabangis at mahigpit na mukha. Ang kamay na ito ay nabuo mula sa mga kaluluwa. Hihihi. Nagulat ka ba? Ang ganitong uri ng clan tato ay isang bagay na ang iyong nawawalang Xiao clan ay walang kwalipikasyong taglayin. Malamig na tumawa si Han Li nang makita niya ang seryosong ekspresyon sa mukha ni Xiaoyan. Ang mga miyembro mula sa mga sinaunang angkan ay karaniwang hindi nagsasanay ng isang diskarte sa pagpapalakas tulad ng Skyfire 3 Mysterious Flame dahil ang kanilang clan tato ay ang pinakamakapangyarihang secret technique sa mundo. Bagamat ang mga secret techniques na ito ay makakaubos ng isa, hindi nila mapipinsala ang kanilang katawan kahit kaunti.
Hindi mangyayari ang pagdurusa ng backlash mula sa secret technique na ito. Sa pagkakaroon ng isang misteryosong tato ng clan, ang iba pang mga secret technique na umaasa sa pag-ubos ng dugo ng isang tao o pagsira sa sarili upang madagdagan ang lakas ng isang tao ay hindi nararapat na banggitin sa kanilang mga mata. Bahagyang kumunot ang noo ni Xiaoyan. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong epekto ang clan tato na ito. Kung nagawa ni Guyaw na i-activate ang tato ng kanyang clan noong nakikipaglaban kay Xiaoyan, magiging napakahirap na hulaan ang mananalo. Sige, Xiaoyan. Susunod, hahayaan kitang tikman ang tinatawag na tunay na kawalan ng pag-asa. Lumawak ang itim na hamog habang ang mabangis na mukha ni Han Li na natatakpan ng peklat ay naging mas matindi. Ang kanyang aura ay umabot na sa rurok ng 8-star Dao Zun class, at tila malabong umabot pa ito sa 9-star. Ang lakas na ito ay higit na nalampasan si Xiaoyan. Ang itim na fog sa paligid ng katawan ni Han Li ay biglang sumabog matapos ang kanyang mga salita ay tumunog. Nawala ang kanyang katawan sa kakaibang paraan. Bang! Sa sandaling nawala ang figure ni Han Li, ang kamao ni Xiaoyan, na natatakpan ng isang lilang apoy, ay nabasag patungo sa espasyo sa likuran niya. Ang mga hibla ng itim na fog ay kumalat mula sa kalawakan bago pa makadikit ang kanyang kamao, na madaling nakaharang sa kanyang kamao. Anong mahinang pag-atake? Ang itim na fog ay lumabas. Sa isang kisap mata, nabuo ang figure ni Han Li. Sinulyapan ng kanyang mga mata si Xiaoyan na nasa kanyang harapan ng may pang-aalipusta bago siya nagsalita sa walang pakialam na boses. Skyfire 3 Mysterious Change. Unang pagbabago. Pangalawang pagbabago. Pangatlong pagbabago. Nakahinga si Xiaoyan ng malalim na hangin sa loob ng kanyang puso. Inactivate niya ang Skyfire 3 Mysterious Change sa limitasyon nito sa isang iglap. Nang ang Dao Qi sa loob ng katawan ni Xiaoyan ay umangat sa pagkakataong ito, bigla niyang naramdaman ang malabong makati na pakiramdam mula sa pagitan ng kanyang mga kilay. Nawala sa isang iglap ang ganitong pakiramdam kaya naisip niya na panandalian lang itong ilusyon. Bang! Ang Skyfire 3 Mysterious Change ay pinakawalan. Napilipit ang palad niya at nakatakas na parang loach. Kasabay nito ang paputok na pag-urong ng kanyang katawan. Ito ay natigilan si Han Li nang umatras ang katawan ni Xiaoyan. Matiim na tumitig ang kanyang mga mata sa lugar sa pagitan ng mga kilay ni Xiaoyan. Noong ginamit ni Xiaoyan ang Skyfire 3 Mysterious Change dati, nasulyapan niya ang isang kakaibang simbolo na bahagyang nakikita sa noo ni Xiaoyan. Dahil mula sa angkan ng Han, hindi naging pamilyar si Hanya sa simbolo na iyon dahil kinakatawan nito ang pinakamalaking kaaway ng angkan ng Han noon. Ang clan tato ng Shao Clan. Kanina, iyon ay ang clan tato ng Shao Clan. Paano iyon posible? Ang bloodline ng Shao Clan ay Nazayang. Paano pa rin ito maaari ang clan tato? Siguradong mali ang nakita ko. Hindi masisisi ng isa si Han Li sa hindi magandang pagkilos. Ang clan tato ay isang bagay na ang 8 sinaunang clan lamang ang nagtataglay dahil ito ay na-activate sa pamamagitan ng lakas ng bloodline. Gayunpaman, matagal nang Nazayang ang bloodline ng kasalukuyang Shao Clan. Imposibleng magkaroon sila ng isang bagay tulad ng tato ng clan. Sining nagmamalasakit kung nakita ko man o hindi. Masyadong maraming trick ang brat na ito. Dapat ko siyang patayin bago magdesisyon ng anupaman. Hindi na makakatagal si Hanya. Masyadong makapangyarihan ang babaeng iyon mula sa angkan ng Go. Namilog ang mga mata ni Han Li bago lumitaw ang isang mabangis na ekspresyon. Isang napakalaking karagatan na parang Dao Qi ang lumabas sa kanyang katawan. Ang nakakatakot na lakas na iyon ay nakakalat sa energy fog sa loob ng 1,000 talampakan radius. Xiaoyan, ibigay mo ang iyong buhay. Ang Dao Qi ay lumundag habang si Han Li ay nakatayong malakas sa kalangitan, na tila isang demonyong Diyos. Gumalaw ang kanyang katawan, sinabayan ng kumpol ng malamig na itim na ulap. Bumaril siya patungo kay Xiaoyan na parang kidlat na bilis. Dahan-daang ang huminga ng hangin si Xiaoyan habang pinagmamasdan si Han Li na sumusugod. Ang lakas ng taong ito ay tumaas pagkatapos hiram ang lakas ng tato ng clan. Mas malakas pa siya ng kaunti kaysa kay Guyaw. Kung si Xiaoyan ay lalaban ng direkta, ito ay magiging isang matinding labanan. Panahon na upang subukan ang kapangyarihan ng bagay na ito.
Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Xiaoyan. Ilang sandali pa, biglang nagbago ang seal na nabuo ng kanyang mga kamay. Bang! Ang lupa sa ibaba ay biglang sumabog nang nagbago ang hand seal ni Xiaoyan. Ang lupa ay tumalsik habang ang isang gintong liwanag ay agad na nagsama-sama. Maraming golden yellow figures ang nakatayo na parang mga estatwa sa loob ng malalim na hukay. Sila ang Sky Demon Puppets na pinalakas ni Xiaoyan sa lightning pool pabalik sa walang laman na kaharian. Shi. Ang gininto ang liwanag ay lumundag at natipon sa unang gintong figure. Ang liwanag sa loob ng katawan ng unang figure ay ganap na naalis. Ang balat sa katawan nito ay naging isang misteryosong lila mula sa dark golden. Posibleng makakita ng gininto ang liwanag na dumadaloy sa ilalim ng lilang kulay na ito. Matapos ganap na masipsap ang gintong liwanag, ang mga mata ng purple na Sky Demon Puppet ay biglang bumukas. Isang madilim na gintong liwanag ang dahan-daang umiikot sa loob nila. Huminto ang katawan nito at lumitaw sa hangin sa harap ni Xiaoyan. Walang pakialam ang mga matang iyon habang nakatingin sa itim na ulap na dumadaloy. Isang gintong liwanag ang tahimik na dumaloy sa ilalim ng balat nito. Dahil nakuha ang lakas ng 10 Sky Demon Puppets, ang lakas ng Demon Puppet na ito ay umabot na sa nakakatakot na level. Battle Through the Heavens. Kabanata 1349. Malaking Bagyo. Ang Sky Demon Puppet ay nakatayo sa harap ni Xiaoyan. Deep purple ang kulay ng katawan nito. Malabong makita ng isang tao ang isang gintong liwanag na dumadaloy sa ilalim ng malalim na lilang kulay na ito. Ang Sky Demon Puppet na ito ay ang personal na pinino ni Xiaoyan. Bago ito napino sa loob ng pool ng kidlat ng walang laman na kaharian, ang Sky Demon Puppet na ito ay nasa paligid ng lakas ng isang 4-star Dao Zone. Kasunod nito, napalakas ito hanggang sa limitasyon nito sa loob ng walang laman na pool ng kidlat. Batay sa mga pagtatansya ni Xiaoyan, ang lakas ng Sky Demon Puppet na ito ay maihahambing sa 6-star Dao Zone, at ngayon ay nakuha na nito ang lakas ng 10 iba pang Sky Demon Puppet na umabot sa klase ng Dao Zone sa pamamagitan ng isang formation. Ang lakas nito ay walang alinlangan na nalampasan si Xiaoyan. Soul-shattering Dark Palm. Isang makapal na itim na hamog na puno ng malamig na hangin ang bumungad mula sa di kalayuan. Nagsimulang kumulo ang mga itim na ulap nang biglang bumuga ng malakas na sigaw. Hindi nagtagal, isang maliit na bundok na kasing laki ng itim na tatak ng kamay ang sumugod mula sa ulap at walang awa na dumurog patungo kay Xiaoyan. Ang espasyo kung saan dumaan ang palad na ito ay gumuho sa madilim na itim na butas. Maraming spatial crack ang nagsimulang kumalat mula sa walang laman na espasyo, na lumilikha ng sapot ng gagamba. Isang seryosong ekspresyon ang bumungad sa mga mata ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang nakakatakot na pressure na bumaba mula sa itaas ng kanyang ulo. Si Han Li, na pinalakas ng Clan Tato, ay walang alinlangan na nagtataglay ng lakas na higit pa sa kanya. Kung ang parehong partido ay maglalaban ng normal, si Xiaoyan ay magkakaroon lamang ng 50% pagkakataon na manalo. Bukod dito, ang 50% pagkakataong ito ay medyo mapanganib. Pagkatapos ng lahat, magagawa pa rin ni Xiaoyan ang lahat at lumaban kapag nakaharap ang isang 8-star Dao Zone. Gayunpaman, ang kasalukuyang Han Li ay malabo na umabot sa ika-9 na bituin. Ang agwat sa pagitan nila ay pinahaba at kahit isang Tian class na Dao skill ay mahihirapang isara ang ganoong gap. Sa sobrang lakas ng Han Clan, nagkaroon si Han Li ng pagkakataon na magsanay ng napakalakas na Tian class na Dao skill tulad ni Guyao. Gayunpaman, tiyak na hindi ito gagamitin ng taong ito hanggang sa isang kritikal na sandali. Nagkataon na magagamit ko ang taong ito upang subukan ang lakas ng Sky Demon Puppet pagkatapos na mapataas ito sa limitasyon nito. Ang handprint ay pinalaki sa maitim na mga mata ni Xiaoyan. Dahan-dahan siyang bumuga ng hangin at isang utos ang inilabas mula sa kanyang puso. Nang may pumasok na ideya sa puso ni Xiaoyan, ang mala-estatwa na Sky Demon Puppet sa kanyang harapan ay dahan-dahang humakbang pasulong. Isang gintong liwanag ang nananatili sa loob ng walang laman nitong mga mata. Natapakan ng paa nito ang walang laman na hangin habang nag-transform ito sa isang lilang liwanag na bumaril sa langit. Pagkatapos nito, marahas itong bumangga sa napakalaking palad sa sobrang nakakagulat na paraan. Bang!
Isang nakakatakot na hangin ang humampad sa kalangitan ng magbanggaan ang dalawa. Isang malakas na pagsabog ang maririnig sa loob ng 1,000 talampakan na radius. Crack! Lumakas ang hangin at nagsimulang lumitaw ang mga makakapal na linya sa napakalaking handprint. Kumalat ang mga crack lines bago tuluyang naglabas ng tunog ang handprint ng enerhiya habang nahati ito. Thump thump. Ang Sky Demon Puppet at ang handprint ay marahas na nagbanggaan. Ang malakas na puwersa ng kamay ay yumanig sa papel hanggang sa umabot ito ng 10 hakbang pabalik sa walang laman na hangin. Isang maitim na bakas ang may iwan sa kalangitan sa tuwing ito ay umatras, ngunit pagkaraang bumagsak ang huling hakbang nito, ang katawan nito ay bumaril pasulong na parang isang palaso. Sa pagkakataong ito, sumakay ito sa makapal na itim na fog. Ha! Malakas na napasigaw si Hanli nang ang Sky Demon Puppet ay sumingit sa itim na fog. Nawala lahat ng ingay. Ilang sandali pa, isang nakakatakot na banggaan ng kamao at ang humahagulgol na tunog ng hangin ay nagsimulang tumunog sa itim na ulap. Bang-bang! Maraming hindi pangkaraniwang malakas na hangin ang lumabas mula sa itim na ulap. Mabilis na lumitaw ang hindi mabilang na mga tinig ng kaluluwa. Ang itim na ulap ay naging manipis dahil sa matinding labanan na ito. Nakatitig ang mga mata ni Xiaoyan sa itim na ulap. Isang maliwanag na gininto ang liwanag ang patuloy na sumiklab mula sa loob. Kahit ang itim na ulap ay hindi ito lubos na may tago. Matapos mapalakas, ang kasalukuyang Sky Demon Puppet ay maaaring ituring na kumpleto. Sa lakas na ito, maaari pa nitong labanan ang isang 9-star Dao Zun. Habang sumiklab ang isang malaking labanan sa loob ng itim na ulap, sinamantala ni Xiaoyan ang pagkakataong lumiko sa kabilang larangan ng digmaan. Si Zun ay nakikipaglaban kay Hanya doon. Gayunpaman, mula sa paraan ng pagsupil kay Hanya hanggang sa siya ay dahado, malinaw na hindi kailangan ang pag-aalala ni Xiaoyan. Sa hitsura nito, maaaring patayin ni Zun si Hanya kung bibigyan siya ng sapat na oras. Ang lakas ni Zun ay malamang na umabot sa 9-star Dao Zun class. Ang aktwal na lakas ni Hanya ay nasa tuktok lamang ng 8-star. Silang dalawa ay miyembro din ng mga sinaunang angkan. Walang gaanong pagkakaiba sa Chi method at Dao skills na kanilang ginagawa. Hihihi. Kung maaari, dapat nating patayin ang dalawang ito sa pagkakataong ito. Kahit anong sabihin ng isa, sila ay mga eksperto mula sa nakababatang henerasyon ng Han Clan. Ang pagkawala nila ay magdudulot ng sakit sa Han Clan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga mata ni Xiaoyan. Siya at si Zun ay hinabol ang dalawang ito sa loob ng halos 1 buwan. Ilang beses na silang nagpalitan ng suntok. Ang bawat partido ay nakakuha ng kani-kanilang mga tagumpay. Gayunpaman, ang dalawang taong ito ay kasing tuso ng mga fox. Sa huli ay tumanggi silang magkita ng direkta. Hindi maaaring sumuko si Xiaoyan Zun ngayong nangyari na sila sa ganoong pagkakataon. Bang! Habang iniisip ng puso ni Xiaoyan na ganap na tapusin ang dalawang taong ito, isang napakalakas na pagsabog ang biglang lumitaw sa loob ng itim na ulap. Isang nakakatakot na puwersang umaalingaw-ngaw ang lumabas at napunit sa malamig na itim na ulap. Isang gintong ilaw at isang itim na Dao Chi ang bumaril. Nagsama-sama sila sa langit at nakabuo ng makikinang na mga paputok. Bang! Ang itim na ulap ay pumutok at dalawang figure ang lumipad palabas. Nagpasuray-suray sila sa himpapawid ng mahigit 100 metro. Saka lang nila dahan-daang pinatatag ang kanilang mga katawan. Nanlaki ang mga mata ni Xiaoyan nang lumitaw ang dalawang figurang ito. Pinaikit niya ang kanyang mga mata. Ang ilang hindi malinaw na mga tatak ng kamay ay makikita sa mata sa Sky Demon Puppet. Tila pilit siyang nakatanggap ng napakaraming matinding pag-atake ni Hanli sa malaking labanan kanina. Sa kabutihang palad, ang kasalukuyang Sky Demon Puppet ay hindi na kung ano ito. Kung hindi, sisubog na sana ang katawan nito matapos hindi makayanan ang mga pag-atake. Ang Sky Demon Puppet ay bahagyang nasira, ngunit si Hanli ay malinaw na mas miserable. Hindi lang ang buhok niya ang magulo, pati ang damit niya ay inalog-alog pa hanggang sa mapunit na. Malabo ang bakas ng dugo sa gilid ng kanyang bibig. Malinaw na nakaranas si Hanli ng malaking pagkatalo sa pagkakataong ito.
Sa loob ng angkan ng Han, si Han Li ay nakakuha ng isang mabangis na reputasyon dahil sa kanyang buong paraan ng pakikipaglaban. Ang ganitong uri ng all-out fighting method ay maaaring maging kapaki-pakinabang kapag kaharap ang ibang mga eksperto, ngunit wala itong kahit kaunting epekto laban sa Sky Demon Puppet dahil wala itong nararamdamang sakit. Alam lang nito kung paano sumunod sa mga utos ni Xiaoyan. Ang magkabilang panig ay nagpalitan ng isang suntok para sa isa pa. Ang isa ay isang papel habang ang isa ay isang pisikal na katawan. Gaano man ito tingnan ng isang tao, ang pisikal na katawan ay ang partidong natalo. Kalokohan. Paanong ang taong ito ay nagtataglay ng napakalakas na papel? Huminga si Han Li sa kanyang bibig. Galit na galit ang kanyang mga mata habang nakatingin sa Sky Demon Puppet, na umatras sa malayo. Hindi niya inaasahan na si Xiaoyan ang may ganoong bagay. Matapos makipagpalitan ng suntok kanina, natuklasan niyang parang shell ng pagong ang katawan ng puppet kahit hindi siya natakot matapos niyang gamitin ang klantato. Nanatili itong walang pakialam kahit paano siya umatake. Ang dahilan kung bakit hindi makapagsalita si Han Li ay ang bagay na ito ay maaaring kumilos ng walang pakialam, ngunit hindi niya nagawang baliwalain ang pag-atake nito. Ang ganitong uri ng away ay naging sanhi ng kanyang pakiramdam na medyo napigilan. Pumunta ka. Nakangiti si Xiaoyan sa di kalayuan habang pinagmamasdan si Han Li, na nagbago ang ekspresyon. Iniunat niya ang kanyang tamad na baywang at pinitik ang kanyang daliri. Agad na bumaril ang Sky Demon Puppet. Walang awa itong sumugod kay Han Li. Ang mabangis na momentum na iyon ay naging sanhi ng bahagyang pagkaberde ng ekspresyon ni Han Li. Nakakapanghinayang. Nakilala na natin ang Heavenly Tom's Great Storm. Bilisan natin at tumakbo. Kapag dumating ang bagyo, kahit isang eksperto sa tuktok ng klase ng Dao Zone ay mamamatay dito. Habang ang itaas na kamay ng laban ay unti-unting lumilipat patungo sa grupo ni Xiaoyan, may dalawang figure na bumaril sa ere sa di kalayuan. Isang makapal na enerhiyang bagyo ang sumisipol sa abot tanaw sa likuran nila. Nakabuo ito ng isang nakakatakot na domino effect na nagresulta sa isang malaking bagyo ng enerhiya na mabilis na nabuo. Ang gininto ang apoy ni Zon-er ay walang awa na dumurog sa dibdib ni Hanya sa gitna ng matinding labanan sa kalangitan. Niyanig ng nakakatakot na hangin si Hanya hanggang sa iniluwa niya ang isang subo ng sariwang dugo. Napaatras siya ng mahigit isang dosenang hakbang. Hahabulin na sana ni Zon-er matapos saktan ng palad si Hanya nang magbago ang kanyang ekspresyon. Nagmamadali niyang itinaas ang kanyang ulo at nakita niya ang isang makinang na linya na nag-uugnay sa langit at lupa habang ito ay mabilis na naglalakbay mula sa abot tanaw. Ito ang dakilang enerhiyang bagyo ng Heavenly Tomb. Biglang nanliit ang mga mata ni Zon-er habang nakatingin sa nakakatakot na enerhiyang bagyo na busog sa hangin. Itinigil niya ang kanyang katawan, ikiling ang kanyang ulo, at sabik na sumigaw kay Xiaoyan. Senior Brother Xiaoyan, bilisan mo at umalis. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niyang sumigaw si Zon-er. May naramdaman siyang kung ano at napalingon siya. Tumingin siya sa abot tanaw at lumanghap ng malamig na hangin. Walang pag-aalinlangan, ibinaba niya ang kanyang kamay at tinawag muli ang Sky Demon Puppets. Pagkatapos nito, lumipat siya at nagpakita sa tabi ni Zon-er. Nagmamadali silang dalawa papunta sa pasukan ng ikatlong antas na parang kidlat na bilis sa harap ng mga nakatulala na tingin ng dalawa ni Hanya. Ito ay Energy Storm. Pinunasan ni Hanya ang bakas ng dugo sa gilid ng kanyang bibig. Ibinaling niya ang kanyang ulo at kumaibot ang gilid ng kanyang bibig. Wala na siyang pakialam na umalis na ang dalawa niyang kaaway. Matapos makipagpalitan ng mga tingin kay Han Li, nagsimula silang sumugod sa isang miserableng paraan. Maaaring may pagkakataon pa silang mabuhay kapag lumaban sa grupo ni Xiaoyan, ngunit kung sila ay natangay sa bagyo, tiyak na mamamatay sila. Habang nagsimulang tumakas ang dalawa sa isang kahabag-habag na paraan, maraming malabong itim na figure sa langit sa likuran ang nagsimulang lumitaw. Sa isang iglap, ang orihinal na patay na tahimik na lupain, na walang buhay, ay nagsimulang sumayaw na may kakaibang kasiglahan. Gayunpaman, ang mga taong ito ay tumalikod at ligaw na tumakbo palayo habang napuno ng pawis ang kanilang mga mukha. Battle Through the Heavens. Kabanata 1350. Magtipon.
Ang patay na tahimik na lupain ay napuno ng tunog ng dumadagandong na bagyo. Ang enerhiyang bagyo na kumalat sa buong lupa ay tumawid mula sa malayong distansya. Maging ang espasyong dinaanan nito ay nagsimulang gumuho. Ang itim na masa nito ay lubhang nakakatakot. Ano iyon? Sumunod si Xiaoyan malapit sa likod ni Zun-Er. Naramdaman niya ang nakakatakot na pressure na ipinapadala mula sa malayo sa kanya bago siya nagtanong sa medyo solemna na paraan. Ang Heavenly Tom's Energy Storm, isang uri ng natural na sakuna dito. Ang lakas nito ay lubhang nakakatakot. Kahit na ang isang tao sa tuktok ng klase ng Dao Zone ay mamamatay kapag siya ay pilit na natangay dito. Kapag ang mga eksperto mula sa ilang mga angkan ay pumasok sa Heavenly Tomb noong nakaraan, ang ilan sa mga malas na individual ay makakaharap sa bagyong ito ng enerhiya at makapasok dito. Malumanay na sagot ni Zun-Er. Hindi inaasahan na ganito tayo kamalas sa pagkakataong ito. Talagang nakilala na natin ang bagay na ito. Sa normal na pagsasalita, isang energy storm ay sisubog lang minsan sa bawat ilang taon. Sa anumang kaso, tumakbo muna tayo. Ang lugar na naapektuhan ng bagyo ng enerhiya ay napakalawak. Ang buong pangalawang antas ay nasa loob ng lugar ng epekto nito. Kaya, kailangan nating pumasok sa ikatlong antas upang maiwasan ito. Paliwanag ni Zun-Er sa nag-aalalang boses. Naiintindihan. Tumanggaw si Xiaoyan. Lumingon siya at tumingin sa malayo sa likuran niya. Dalawang figure ang nakasunod sa kanila. Sila ang duo ni Hanya. Gayunpaman, si Xiaoyan ay walang oras na mag-abala tungkol sa kanila sa sandaling ito. Ha! May iba pa. Biglang nakita ni Xiaoyan ang maraming itim na figure na sumusugod sa parang kidlat na bilis nang lumipad ang kanyang mga mata sa likuran nila. Pagkatapos nito, sunod-sunod silang nahuli. Inilibot ng lahat ang kanilang mga mata sa paligid at natigilan. Ha. Hindi inaasahan na ganito kabilis ang bilis ni Brother Xiaoyan at matagal nang nakarating sa lugar na ito. Ang dalawang figure ay binubuo ng isang lalaki at isang babae. Sila ay si Wu Zuan at ang babaeng nakasuot ng pula na may belo sa kanyang mukha mula sa angkan ng yan. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Wu Zuan ay nakatingin kay Xiaoyan sa harapan. Naging masaya ang ekspresyon ng mukha niya habang binilisan niya ang pagtawa. Napangiti din si Xiaoyan nang marinig ang boses na ito. Itinaas niya ang kanyang mga kamay sa grupo ni Wu Zuan sa di kalayuan bago siya ngumiti at sinabing. Medyo mabilis din si Brother Wu Zuan. Ngumiti si Wu Zuan. Siya at ang babaeng nakapula ang damit ay mabilis na naabutan ang grupo ni Xiaoyan. Lumipat ang kanilang mga mata kay Xiaoyan at nagulat silang dalawa. Sumulong na si Brother Xiaoyan. Hihihi. Maswerte lang ako. Tumawa si Xiaoyan. Nakipagpalitan ng tingin si Wu Zuan sa babaeng nakapula nang makita niyang hindi itinanggi ni Xiaoyan ang kanyang mga salita. May nakita siyang pagtataka sa mga mata ng kabilang partido. Hindi inaasahan na ang lakas ni Xiaoyan ay umunlad pagkatapos na makapasok sa Heavenly Tomb sa loob ng kalahating taon. Ang bilis na ito ay medyo nakakatakot. Mukhang nasa likod ang dalawang taong iyon mula sa angkan ng Han. Tumingin si Wu Zuan sa likod habang tumatawa. Isang buwan na kaming nasangkot sa kanila. Sa kasamaang palad, sinira ng bagyong ito ang aming mga plano. Ngumisi si Xiaoyan at sumagot. Ang mga kilay ni Wu Zuan ay hindi sinasadyang kumunot nang marinig niya ang mga salita ni Xiaoyan. Medyo naalog ang puso niya. Natural na naiintindihan niya ang ibig sabihin ng walang pakialam na mga salita ni Xiaoyan. Si Hanya at Han Li ay parehong 8-star Dao Zone expert at napakalakas. Maari pa nilang labanan ang dalawa sa isang 9-star Dao Zone kung magkapit kamay sila. Hindi inaasahan na hindi sila nakakuha ng kalamangan laban kina Xiaoyan at Zun-Er. Ang enerhiyang bagyong ito ay tumama sa buong ikalawang antas ng Heavenly Tomb. Ang tanging paraan upang maiwasan ito ay ang pagpasok sa ikatlong antas. Medyo malapit na tayo sa ikatlong antas at dapat ay makapasok na tayo dito bago pa man maabyutan ng bagyo kung bibilisan natin ng kaunti. Ngumiti si Wu Zuan at sinabi. Baka mapangalagaan natin ang isa't isa sa panahong ito. Ano ang masasabi mo, Brother Xiaoyan? Walang problema. Ngumisi lang si Xiaoyan.
Natural na hindi niya tatanggihan ang pagtatangka ni Wu Zuan na maging palakaibigan, lalo na sa ganoong sandali. Ang karagdagang katulong ay nangangahulugan na ang kanilang mga pagkakataon na mabuhay ay mas malaki. Ngumiti ang dalawa sa isa't isa matapos magkasundo. Si Zun-er at ang babaeng nakapula ang damit sa tabi nila ay hindi naputol ang kanilang pag-uusap. Nang magtama ang kanilang mga mata ay bahagyang tumango at iniwas ang kanilang mga tingin. Lumapit silang apat nang matapos ang usapan. Ang kanilang mga mata ay maingat na lumibot sa kanilang paligid. Pagkatapos nito, sumugod ang kanilang mga katawan pasulong na tila bilis ng kidlat. Hindi inaasahan na ang mga taong iyon mula sa angkan ng yan ay nagsama-sama kay Xiaoyan. Sa likod nila, malungkot si Hanya habang pinapanood niya ang duo ni Xiaoyan na magkasama sa grupo ni Wu Zuan. Ang kanyang ekspresyon ay hindi sinasadyang naging malamig. Ang kanilang kasalukuyang lakas sa pakikipaglaban ay hindi maihahambing sa duo ni Xiaoyan. Kung magkakaroon sila ng karagdagang mga katulong, ang dalawa na nasa masamang sitwasyon ay sila. Lahat kayo ay maaaring masiyahan ng kaunti pa. Wala sa inyo ang makakatakas kapag naabot na natin ang ikatlong antas. Isang brutal na ekspresyon ang bumungad sa mga mata ni Hanya. Ang bilis niya muling tumalon. Parehong siya at si Hanya ay naging malabong itim na mga figure na mabilis na lumipad patungo sa pasukan ng ikatlong antas. Ang pagtakas para sa talukap ng isang tao ay nagpatuloy sa halos kalahating araw. Ang bilis ng grupo ni Xiaoyan ay napanatili sa limitasyon sa kalahating araw na ito. Kaya naman, ang pagkahapon ng kanilang Daoqi ay umabot sa nakakatakot na antas. Sa kabutihang palad, ang iilan sa kanila ay mayroon pa ring maraming mga core ng enerhiya na natitira sa kanilang mga kamay. Kaya naman, hindi nila kailangang mag-alala na maubos ang kanilang Daoqi sa loob ng ilang panahon. Bagamat ang kanilang ginamit na Daoqi ay napunan, ang kanilang pagod na isip ay naging dahilan upang makaramdam ng kaunting pagod ang grupo ni Xiaoyan. Ang enerhiyang bagyo sa mainit na pagtugis sa likod nila ay parang karit ng isang Diyos ng kamatayan. Walang sino man sa kanila ang nang-ahas na bawasan ito. Senior Brother Xiaoyan, malapit na tayo sa pasukan ng ikatlong antas. Biglang tumingin si Zun-er sa malayo habang tumakas sila ng buong lakas. Ibinuka niya ang kanyang bibig at nagkomento. Sina Xiaoyan at Wu Zuan ay natuwa nang marinig nila ang kanyang mga salita. Maingat nilang naramdaman ang direksyong iyon at talagang nakakaramdam sila ng hindi malinaw na presyon ng enerhiya sa di kalayuan. Tara na, bilisin mo. Tumawa ng malakas si Xiaoyan nang makitang malapit na ang pasukan. Ikinumpas niya ang kamay niya at ang bilis niyang tumalon. Ang kanyang figure ay parang isang meteorite habang ito ay gumuhit sa kalangitan, nawawala sa loob ng ilang kidlat. May naramdaman din ang grupo ni Hanya sa likod nang matuklasan ng grupo ni Xiaoyan ang pasukan sa ikatlong antas. Itinoon nila ang kanilang atensyon, at ang kanilang orihinal na pagod na pag-iisip ay naging mataas ang sigla habang ginagawa nila ang lahat upang maging mas mabilis. Isang napakalaking energy curtain ang bumuhos mula sa langit sa di kalayuan. Ito ay ipinasok sa lupa, na tila isang makalangit na pader. Sa sandaling ito, apat na figure ang nakaupo sa harap ng energy light curtain. Ang isa sa kanila ay nagtaas ng ulo pagkaraan ng ilang sandali. Tumingin siya sa malayo at mahinang sinabi. Dumating na silang lahat. Kasama nila ang enerhiyang bagyo. Tulad ng inaasahan. Napabuntong hininga ang isang lalaking nakasuot ng silver at isang matipunong lalaki nang marinig nila ito. Napakunot ang bibig ng una at sinabing, Guzin, hindi ka ba masyadong kalmado? Iyan ang bagyo ng enerhiya. Kung tayo ay tinangay nito, wala ni isa sa atin dito ang makaliligtas. Hahaha. Hindi ako kalmado, ngunit walang kabuluhan ang Mataranta. At saka, nandito na si General Qingyang. Malamang na hindi mangyayari ang pinakamasamang senaryo. Bahagyang ngumiti si Guzin habang sumagot. Ikaw. Ang lalaking nakaberdeng damit, na nakapikit, ay hindi sinasadyang ngumiti at binuksan ang mga ito nang marinig niya ito. Tumingin siya sa malayo at sinabing, tumigas na ang ilaw ng enerhiya. Puwersa na lang tayong gumawa ng lagusan. Gayunpaman, tayong apat lang ang hindi makakagawa ng ganoong gawain.
Kaya't kailangan nating hintayin ang iba kahit nauna na tayo. Natatakot kang maging sobrang pagod hanggang sa puntong hindi mo na kayang harapin ang sitwasyon pagkatapos mong makapasok sa ikatlong antas, tama ba? Umiling si Guzin at tumawa. Ngumiti ang lalaking nakaberdeng damit ngunit hindi pinabulaanan ang mga salitang iyon. Dahan-dahan siyang tumayo, tumingin sa malayong kalangitan, at nagsabi. Dumating na si Zun-er at ang iba pa. She. Lumitaw sa langit ang isang pares ng mga figure pagkatapos ng kanyang mga salita. Lumitaw sila sa harap ng energy curtain na ito sa loob ng ilang kidlat. Nagulat silang lahat nang makita ang apat na nakaupo sa labas. Gu Qingyang. Ang bilis ninyong apat ay talagang mabilis. Tumingin si Wu Zuan sa apat na individual. Mahina niyang komento matapos saglit na nagulat. Brother Qingyang, bakit hindi pa kayong lahat pumasok? Darating na ang energy storm. Si Zun-er ay dahan-dahan ding lumapag mula sa langit. Nagsalubong ang kilay niya at nagtanong. Tumigas ang magaan na kurtina at kailangang masira ng pilit. Hinihintay namin ang lahat. Mahinang ngumiti si Gu Qingyang. Ang kanyang mga mata ay dumaan kay Xiaoyan at isang kakaibang ekspresyon ang bumungad sa kanyang mga mata. Nilinggan niya si Zun-er at nagtanong. Ayos ka lang ba? Wala lang. Isang buwan lang kaming sumayaw kasama ng 2 taong iyon mula sa angkan ng Han. Umiling si Zun-er habang sumagot. Naglakas loob ang 2 iyon na salakayin ka. Napakunot ang noo ng lalaking nakaberdeng damit nang marinig ito. Ang karaniwang kalmadong si Guzin ay nagangat din ng kanyang ulo. May lamig sa kanyang mga mata, ngunit ang nagtanong sa kanya sa huli ay ang lalaking nakasuot ng pilak. Hindi sila nakakuha ng kalamangan. Ngumiti si Zun-er. Nilinggan niya ang kanyang ulo, nakita niya ang maraming sinag ng liwanag na dumadaloy. Sila ay naging maraming figure na lumitaw. Nagkatinginan ang kanilang mga mata. Ang mga taong ito ay ang mga nakapasok sa Heavenly Tomb noon. Gayunpaman, sila ay medyo miserable. Si Hanya at Hanli ay nanatili sa likuran. Malinaw, natatakot sila na ang grupo ni Xiaoyan ay umatake sa sandaling ito. Hindi ngayon ang oras para makipag-away sa kanila. Wala tayong oras. Bulong ni Xiaoyan nang makita niya ang hitsura ng lalaking nakaberdeng damit. Hindi pinansin ng lalaking nakaberdeng damit ang mga salita ni Xiaoyan. Natural na naiintindihan niya na ang pinakamahalagang gawain ay basagin ang energy light curtain at pumasok sa ikatlong antas. Kayong lahat ay dapat magkaroon ng kamalayan sa sitwasyon. Gayunpaman, itong energy light curtain na humahantong sa ikatlong antas ay tumigas. Dapat nating pilitin itong sirain upang makapasok sa ikatlong antas. Gayunpaman, ang gawaing ito ay hindi matatapos ng isang tao. Kaya, kung ang lahat ay nagnanais na mabuhay, dapat tayong magkahawa-kamay at basagin ito. Kung hindi, tayong lahat ay mamamatay ng sama-sama kapag dumating ang nakasuot na berdeng bagyo. Nanlilisik ang mga mata niya habang nagsasalita sa mahinang boses. Nagbago ang ekspresyon ng lahat nang marinig ang kanyang sinabi. Saglit silang nag-isip bago dahan-daang tumango. Ang mga maaaring pumasok sa lugar na ito ay hindi pangkaraniwan na mga individual. Natural na naiintindihan nila na isa na lang ang natitira sa kanila, pumasok sa ikatlong level o mapahamak.